Showbiz Fanatics, patong-patong na violation ng Tape Incorporated, nire-review na ng MTRCB ang lahat ng yan. But before that, if you haven't subscribed yet to my YouTube channel, please don't forget to like, share, and subscribe at i-hit mo na rin ang notification bell for more showbiz updates. Bago tayo magpatuloy, nais ko po muna of course magpasalamat sa lahat ng mga legit viewers, subscribers, and legit Dover Cards na lagi nag-aabang sa ating mga updates. Thank you so much. And for today's video, ito na nga dahil meron pong ang Kapatid Network po ay naglabas ng statement patungkol sa isang issue na kumakalat ngayon sa social media. Kasi meron po kasing gumagawa ng mga fake account at ginagamit po ang Kapatid Network or 1PH at nag-a-ask to subscribe at nanghihingi po sila ng pera dun po sa mga nabibiktima nila. Kaya naman naglabas po ng official statement ang 1PH at sinasabi na wala silang kaugnayan sa mga nagbibigay umano ng pondo para po mag-subscribe sa YouTube account. Ayan, so wala po silang kinalaman doon kasi parang ginagawan kasi sila ng hindi kagandahan na mga parang modus dito po sa Facebook na binibiktima po ito pong TV5, kaya dapat maging vigilant po tayo doon. So this time, ito na pag-uusapan natin ito kasi meron po kasing kumakalat ngayon sa social media. Kung mapapansin ninyo, papakaunti ng kakaunti po yung mga host nito pong nasabing tahanang pinakamasaya kung saan wala pa rin po si Yorme dahil itong si Paolo Contis ang siyang umiikot po para po dun sa segment nilang sa G sa Gedli. Sa isang segment po nila last Saturday po ito nangyari ay kasama po ni Paolo si Harleen Budol na naging guest co-host. At kung mapapansin po ninyo, everyday nagkakaroon sila ng guest co-host pero iba-iba. Para kasing trial and error, diba? Naranasan lang talaga nila na magkaroon ng ganyan nung napalitan na po yung title po nila. Napa-oo po nila yung iba't ibang celebrity sa GMA under GMA Sparkle nung nakapagpalit sila ng title. Pero nung ginagamit pa nila ang titulo ng Itbulaga ay wala pong mga celebrity ang gustong maging guest co-host dito po sa nasabing show. Pero ito po yung violation. Panoorin natin yung audio video. Teka. Picture. Oh, 1, 2, 3. Ayan, okay, tara. Ayun, may nakita. Gisa Gedli! Ito, kausapin natin. Ay! Ayan, kung naghahanda siya. Malalaban sa pek-pek shorts yun, ha? Yun, so sa narinig po natin, hindi ko na pinakita yung video kasi baka maka-copyright tayo. Alam niyo naman ang tahanang pinakamasaya, diba? So audio lang yung narinig natin. Kung napansin po natin, sinaway agad siya ni Paolo dahil alam ni Paolo na maliwanag na ito po isang violation para sa MTRCB kasi kamakailan lang, last August 21, 2023 ay naglabas ng statement ang MTRCB patungkol sa ganitong klase ng pangyayari naman. Hindi rin sinasadya ni Kim Chiu na magsalita ng pek-pek short sa It's Showtime. So ganun po katindi, no? Kaya po sabi doon, hindi umano matapos ang ginagawang deliberation ng Movie and Television Review that time and Classification Board patungkol po doon sa MTRCB laban sa It's Showtime at ABS-CBN. Ito ang dahilan kung bakit hindi nakapaglabas ng desisyon ng resolusyon ng MTRCB sa pangunguna ng chairperson. Ang tinutukoy daw na sinasabing indecent act umano ay yung magjowang vice ganda at ayon. Yun po yun. Tapos kasunod nito is binigyan din po ng sanction yung isang pangyayari. Kumbaga parang nabigyan po ng warning itong It's Showtime na nagsalita si Kim Chiu. Sabi doon, ito'y dahil naman sa vibrator statement na Kapamilya TV host actress na si Kim Chiu base sa mga nabasang post sa Twitter na naganap daw sa insidente ng tawag ng tanghalan. At nakapagsalita din po siya doon ng parang pek-pek short katulad ng sinabi nitong si Miss Harleen Budol. Kaya po si Harleen ngayon, hindi na po siya makabalik muli doon po sa noontime program dahil po doon sa violation. Hindi ko alam kung nabibriefing ba nila yun kasi parang nasanay kasi itong si Harleen dahil may sariling YouTube channel yan. Dahil sa mga online kasi sa social media, hindi po sakop ng MTRCB. Kaya po talagang they are freely na nakapagsalita ng mga against the rule ng MTRCB. So ngayon,
kino-call out ngayon ng MTRCB patungkol sa bagay na ito. So inaantay natin kung ano po ang magiging tugon ng MTRCB with regards to that. At dahil dyan, magbasa tayo ng ilan sa mga komento ninyo patungkol po sa isang update po kahapon. Sabi po ni Mr. Romy Obispo, "Good evening Ma'am Darets, congrats TBJ, TV5, mabuhay po kayo. Ang GMA7, mahirap paniwalaan, di ba? Wala silang ginigilingan at walang pinoprotektahan. Bakit di nila binabalita yung mga ginawa ng mga halusos?" Yun po nga yung pinagtataka ng lahat, kasi kung ang Kapatid Network ay naglabas ng kanila pong news about dun po sa pangmimeke, dun po sa signature nila sa isang resort sa Dapitan, pero ang GMA wala silang nilabas. Kaya tuloy sabi ng ilan na mga tao sa Twitter, totoo daw ba na ang Kapuso ay walang kinikilingan at pinoprotektahan? So kayo na po ang umusga. Sabi ni Revin Hatol, "Showtime na ang tunay na Kapuso." Sabi naman ni Elvin Parman, "Simula nang mawala ang TBJ, sa GMA nawala na ako ng ganang manood ng show." Ayun. And ano naman talaga yan parang may mga evidence talaga naman na parang even yung mga dating Kapuso, ngayon po naglilipatan na po sila ngayon sa TV5 dahil talagang nawalan na sila ng gana manood. At the same time kasi panghatak kasi yung noontime program pero dahil nawalan na rin ng tiwala ang netizen, ang mga Davarkads po dito sa tape at yung mga hindi inilalabas ng GMA dahil po pinoprotektahan nila ito pong nasabing show, yun po yung simula na kung saan nawala na rin tuluyan ng tiwala yung mga tao sa kanila. Sabi ni Nora Ravelo, ganyan naman ang GMA pag hindi maganda ang balita at affected sila, hindi nila ini-air. Which is very very true. Meron pong mga politicians na nagsabi na yun nga may mga nakikita na ring violation dito kapag hindi daw umayos ang GMA. Magagaya po ito dito sa ABS-CBN na nawala ng prangkisa. Talagang darating ang panahon na talagang online na talaga lahat diba? And sabi ni Ramil Guerta, GMA walang kinikilingan nga. Ayun. So ito naman po yung kanyang sinabi At ito po yung isa sa mga talagang medyo questionable. Kaya kini-question po yung credibility tuloy. Alam mo na, nadadamay po ang GMA sa mga kabalastugan na ginagawa ng halushos Dahil po doon, pati po sila affected yung credibility po nila sa public, diba? Kung dati talagang napakataas ng tingin at respeto ng maraming mga Pinoy sa GMA dahil siyempre number 1, marami na rin natutulungan Pinoy, pero this time, medyo nababawasan na. And that's it for today. For more videos and updates, please don't forget to like and subscribe. And please don't forget to follow my Facebook page, Dareds TV. God bless everyone!